Sino yon? Sino ang bumuka sa akin? Umumbol si Steven, binunot ang toothpick. Kahit na tinutuyan ni Steven ang salarin, talagang nag-aalala siya dahil alam niyang napakalakas ng kanyang impenetrable skill. Walang sinuman ang nagawang saktan siya. Pero may nakatusok lang sa kanya ng toothpick. Laking gulat niya nang malaman na may isang eksperto sa karamihan. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Si Gabriel lang ang nakatitig kay James. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ako iyon. Lumapit si James ng ilang hakbang. Ikaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Steven na hindi makapaniwala. Nasa 20s pa lang ang binatang ito. Paano siya naging napakalakas? James? Ano? Anong ginagawa mo? Huwag mong subukang maging bayani. Hindi ikaw yon. Inabot ni Jasmine si James at hinila ito pabalik. Miss Montenegro, magiging maayos si Mr. Alvarez. Huwag kang mag-alala. Pinigilan siya ni Gabriel. Hoy, bata, pinaninindigan mo ba si Gabriel? Ang iyong kumpiyansa ay papatayin ka. Malamig na sabi ni Steven. Cut the crap at ituloy mo na yan. Busy ako. Walang ekspresyon ang tingin ni James sa sandaling iyon, isang manipis na ulap ang nakapalibot kay James. Napakanipis nito na halos hindi makita ang espiritual na enerhiya sa kapaligiran, at ito ay naging isang matibay na kalasag maliban kay Jasmine, walang sinuman ang pumipigil kay James dahil gusto nilang makita ang sarili nilang dahilan. Well, ikaw ang nagtanong. Naningkit ang mga mata ni Steven. Tumakbo siya papunta kay James at humarap sa kanya sa isang segundo, pagkatapos ay binato siya ng suntok. Sa kabila noon, hindi gumalaw ng kalamnan si James. Sa halip, tumayo siya at matiim na tinitigan si Steven. Huwag na, sigaw ni Jasmine nang makitang susuntukin na si James. Gayunpaman, hindi iyon napigilan ni Steven dahil sinuntok niya si James sa dibdib ng napakalakas. Bam! Napakalakas ng suntok na yon na maaaring mapatay nito si James on the spot, ngunit kakaiba, nanatiling tahimik ang lalaki kahit na mahigit 100 libra lang ang bigat nito. Sa halip, si Steven ang may pinakamasama dahil nakayuko ang kanyang braso sa kakaibang anggulo. Ang malakas na pag-urong ay nabali ang kanyang braso na naglantad sa kanyang mga buto. Napaunggol si Steven sa sakit. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa braso niya. Ikaw. Alam mo rin ang impenetrable skill. Napatulala si Steven. Medyo lang, nini siya ni James. Ang totoo ay walang naniwala kay James. Imposibleng kaunti lang ang alam ni James sa impenetrable skill kung kahit si Steven ay nabigo itong mapenetrate. Nang makitang hindi nasaktan si James, napanganga si Jasmine sa gulat. Biglang lumakas ang paghanga niya kay James. Kanino mo ito natutunan? Ito ang natatanging impenetrable skill ng mentor kong si Francis Yancey. Naguguluhan si Steven at sabik na malaman kung sino pa ang nakapagturo kay James ng kasanayan. Hindi ako galing sa kahit anong paaralan o sekta. Saka wala namang impenetrable skill. Kasinungalingan lang para manloko ng tao. Ngumisi si James at sinuntok ang dibdib ni Steven. Agad na umubo si Steven ng isang subo ng dugo at pinalipad pabalik. Ang kakayahan na taglay ni James ay hindi ang impenetrable skill. Sa halip, ito ay isang pamamaraan na nagmula sa isang taong sinanay sa martial at mystical arts. Kahit isang bala ay hindi makakapasok sa kanyang kalasag, kahit isang suntok mula kay Steven. Nanginginig sa takot si Steven habang nakatitig kay Jerry. Nablangko ang isip niya dahil hindi niya alam ang nangyari. Matapos matanggap ang malakas na suntok ni Jerry, napagtanto niyang walang silbi ang kanyang impenetrable skill laban sa kanya. Sir, pwede ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? Balang araw, babalik ako para matuto sa iyo. Napagtanto na hindi siya kapantay ni Jerry, nagpa siya si Steven na umalis habang may pagkakataon pa siya. Steven, sa tingin mo makakaalis ka na? Well, let me tell you, Mr. Alvarez is here today, at dito magtatapos ang buhay mo. Tiningnan siya ng masama ni Gabriel. Nagbago ang ekspresyon ni Steven. Kung bumangga siya, walang duda na hindi ako makakalabas dito ng buhay. Ang pangalan ay Alvarez. Jerry Alvarez. Maaari kang pumunta at maghiganti anumang oras. Kung sa tingin mo ay hindi mo ako kakayanin, sa lahat ng paraan, dalhin mo ang iyong tagapagturo, sabi ni Jerry nang mabasa ang nasa isip ni Steven. Mr. Alvarez, hindi mo siya basta-basta pakakawalan. Nag-imbita ka lang ng gulo.
Nagbabala si Gabriel nang mabalitaan niyang gustong buhayin ni Jerry si Steven. Umalis ka. Alam ko ang ginagawa ko. Kumunot ang noo ni Jerry. Nang maramdamang lilipad na si Jerry sa pagkakahawak, natakot si Gabriel kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sige, kung ganoon. Duly noted. See you next time. Tumayo si Steven at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Pagkatapos ay kumaway siya sa kanyang mga nasasakupan at sinabing, tara na. Pagkaalis ni Steven ay naiwan na naman ang maluwag na bulwagan kasama ng mga dumalo sa handaan. Mr. Alvarez, hindi ka kapanipaniwala. Nakita ko na rin ito sa wakas. Talagang hindi ka panipaniwala sa murang edad. May isip na lang kung gaano ka katatag sa hinaharap, Mr. Alvarez. Sa katunayan, ang kagitingan ay mas mahusay na ipinakita ng mga kabataan. Puno ng papuri ang lahat sa karamihan para kay Jerry. Napahanga rin si Walter. Never in his wildest dreams had he ever thought na ganoon kalakas si Jerry. Sa sandaling ito, tumaas ang kanyang respeto kay Jerry. Patawarin mo sana ang kalokohan ko kanina, Mr. Alvarez, paumanhin ni Luca na may kahihiyan na nakasulat sa buong mukha. Ayos lang. Ngumiti si Jerry. Tumingin si William kay Jerry at hindi siya maaaring maging mas masaya. Tuwang-tuwa siya na inaprobahan na niya ang usapin ni na Jerry at Jasmine. Bakit hindi mo sinabi sa akin na marunong ka pala ng martial arts? Nag-aalala ako sa'yo. Kunwaring galit si Jasmine at kinurot ang braso. Aray! Umakto si Jerry na parang nasasaktan. Masakit iyon. Nagpanik si Jasmine. Ako hindi man lang ako gumamit ng lakas. Paano masakit? Kanina lang talaga ako nasaktan ni Steven pero pinipigilan ko. Pinalala mo pa. Nagpatuloy sa pag-arte si Jerry. Ako hindi ko alam. Hayaan mo akong tingnan ang iyong mga sugat. Walang kaalam-alam si Jasmine na may ginagawang kalokohan si Jerry sa kanya. Nasa bingit na siya ng pag-iyak. Kasama si William, alam ng lahat ang kalokohan ni Jerry. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang gustong ilantad siya habang nakatayo lang sila at tahimik na nakatingin sa mag-asawa. Tanging si Jasmine lang ang hindi nakakita sa kanyang kilos dahil masyado itong nag-aalala sa kanya. Okay, I'm fine now. I'm all healed right after you touch me. Napagdesisyonan ni Jerry na iwan ang aksyon nang makitang may tumulong luha sa mga mata ni Jasmine. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jasmine na siya ay nalinlang. Jerry! Paano mo nagawa? Isang suntok ang ibinato nito sa kanya na nagawa niyang iwasan. Nagtawanan ang mga tao habang pinagmamasdan silang dalawa na nagtatalo sa isa't isa. Tinapik ni Walter ang balikat ni William mula sa likuran at sinabing, Mr. Montenegro, ang kinabukasan ng pamilya Montenegro ay mukhang mas maliwanag kaysa dati. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Walter, mapagpakumbaba siyang sumagot, naku, hindi. Kailangan pa rin namin na alagaan mo kami, Mr. Grange. Humagalpak ng tawa si Walter. Sigurado akong magiging baligtad. Samantala, sa mansyon sa tuktok ng Dragon Bay, nagpapahinga si Gary at Hana sa sala pagkatapos mamasyal. Sinusubukan pa rin nilang tunawin ang katotohanan na sila ay nakatira sa isang marangyang tahanan. Kahit na ito ay pansamantala lamang, ito ay higit pa sa sapat upang maranasan ito. Mukhang nasa panig natin ang swerte. Bagamat kalalabas lang ni Jerry sa kulungan, nagkaroon na siya ng mabuting kaibigan kay Jasmine. I wonder how did those two meet each other, Hannah said, beaming. Ako rin. Pero mukhang mabait na kaluluwa si Miss Montenegro. Dahil si Gary ay dating lingkod bayan, iba't ibang uri ng tao ang kanyang nakita. Sa makatuwid, siya ay palaging isang mahusay na hukom ng pagkatao. Dahil mula siya sa isang mayamang pamilya, ano sa tingin mo ang nakikita niya kay Jerry? Sa kaibuturan, palaging nag-aalala si Hana tungkol sa katotohanan na ang dalawang iyon ay mula sa dalawang magkaibang mundo at hindi para sa isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling gusto ni Gary na sagutin si Hana, isang lalaking nakasuot ng magara ang lumitaw ng wala saan, nagulat si Gary. Hayaan mong sagutin ko ang tanong mo, bulalas ng lalaki. Niloloko lang talaga ni Jasmine si Jerry. Sa tingin niyo ba magkaka-interes ang sikat na Miss Montenegro kay Jerry? Stop daydreaming. Jerry is way out of her league. Graduate pa lang siya ng university. Saka mahirap siya. No parents of a lady from such a prominent family would accept Jerry. Jasmine is just thinking that life saving her father's ever gratitude.
Ang magpakasal. Ako ang tunay na boyfriend ni Jasmine. Dahil doon, inisyan sila ng lalaki, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Namula si Gary at Hana nang marinig iyon. Sa kabila ng bastos na panghihimasok, alam nilang may punto ang lalaki. Hindi lang commoner si Jerry, ex-convict din siya. Walang magulang na tatanggap kay Jerry bilang manugang. Natuwa naman ang lalaki sa naging reaksyon ni Gary at Hana. Kumuha siya ng isang stack ng cash at itinapon sa lupa. Dalhin mo sila at umalis ka. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para pilitin kang palabasin sa pintong iyon. Pagkasabi noon, tumalikod ang lalaki at umalis sakay ng isang sports car na nakaparada sa main entrance. Napatulala si Gary at Hana. Parang kinalagkad lang sila ng lalaki pabalik sa realidad. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Gary at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Hindi karapat-dapat ang mga taong tulad natin na mamuhay sa ganitong karangyaan. Si Hana ay nalungkot din, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ilang saglit lang ay nag-impact na si Gary. Tinapik niya ang balikat ni Hana at sinabing, "Let's go. We'll talk to Jerry about it later and have him face the reality. He's just not meant to be with Miss Montenegro." Sa wakas, umalis na sila sa mansyon at bumalik sa dati nilang bahay. "Hana, akala ko lumipat na kayo sa isang mansyon kasama si Jerry. Anong ginagawa mo dito?" Curious na tanong ng kapitbahay nilang isang medyo may edad na. "Hi, Chloe. Aba, hindi tayo masanay na tumira doon." Awkward na tumawa si Hana. Si Chloe Wallace ang kanilang kapitbahay, na nabuhay din sa mahihirap na panahon. Namatay ang kanyang asawa noong teenager pa lamang ang kanilang anak. Kinailangan niyang palakihin ang kanilang anak na mag-isa. Mabuti naman. Ngayon ay mayroon na naman akong ka-chit-chat. Dahil kalalabas lang ni Jerry sa kulungan, alam kong medyo malayo ang sitwasyon. Ang nagpahiram sa kanya ng mansyon ay dapat may ulterior motive. Mas mabuting umiwas sa mga ganoong tao, kung hindi, baka magkaproblema si Jerry at mabalik sa kulungan muli, diretsong sabi ni Chloe. Kahit na ang kanyang mga salita ay hindi kasiya siya sa pandinig, siya ay sinadya ng mabuti. "Alam ko." Tumango si Hana. Bumalik sa Glamour Hotel, naghiwa-hiwalay ang mga tao pagkatapos ng piging. Pinatira ni Walter si Jerry saglit at sinabing, "Mr. Alvarez, kailangan ko pa ng ilang araw bago ko makuha sa iyo ang spiritual brush at sinabar rosary na hiningi mo." "Okay lang, kaya kong maghintay." "Salamat sa iyong tulong, Mr. Grange." Ngumiti si Jerry. "Dahil kanina pa ganito ang mga mata ng mama ko, sigurado akong hindi na masakit ang paghihintay ng ilang araw pa. Hindi ko dapat minamadali ang ganitong bagay. Masyado kang mabait, Mr. Alvarez. Simula ngayon, sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay." Walang pagdadalawang isip na sabi ni Walter. Matapos makipag-chat saglit kay Walter, binalak ni Jerry na umalis. Gayunpaman, lumapit sa kanya si Luca at lumuhod sa kanyang harapan. "Mr. Alvarez, please be my mentor." Dahil nasaksihan niya ang napakalaking kakayahan ni Jerry, hindi maiwasan ni Luca na umasa na matututo siya kay Jerry. Hinawakan siya ni Jerry at tinulungang makatayo. "Hindi ako karapat-dapat na maging mentor ng isang tao. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin." Sa totoo lang, ang mga kakayahan na taglay ni Jerry ay hindi kapareho ng mga taglay ng mga martial artist na ito. Kaya naman, hindi niya kayang turuan ang mga ito kahit na gusto niya. "Pero Mr. Alvarez, tama na, Luca," putol ni Walter. Nagbigay na ng sagot si Mr. Alvarez. Bagamat hindi isang martial artist si Walter, alam niya kung paano ginagawa ang mga bagay sa komunidad at hindi maraming tao ang talagang handang magturo sa iba. Nang marinig iyon, tumabi si Luca at tumahimik. "Pwede mo akong hanapin kung may kailangan ka. Pero tinuturuan kita. Hindi ako qualified para dyan." Ngumiti ng paumanhin si Jerry. "Magagawa iyon, Mr. Alvarez." "Salamat." Natuwa si Luca sa sagot ni Jerry. Nang umalis si Jerry sa hotel at bumalik sa Dragon Bay, nagtaka siya nang makitang wala ang kanyang mga magulang. Nasaan kaya sila? Kararating lang nila at hindi sila pamilyar sa lugar na ito. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang mga magulang niya. Nang malaman nilang bumalik sila sa dati bahay, nagmamadali siyang bumalik. "Mom, Dad, anong ginagawa niyo dito? Dahil ba hindi kayo sanay na manatili sa Dragon Bay?"
Mas maganda ang kapaligiran doon, di ba? Naguguluhan na tanong ni Jerry. Walang sabi-sabing pumasok si Gary sa kanyang silid pagkatapos sumulyap kay Jerry. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Hannah at sinabing, Jerry, kalalabas mo lang sa kulungan. Huwag mong isipin na ang katanyagan at kayamanan ay makakamit sa magdamag. Si Jasmine ay isang mabait na babae, pero hindi mo siya dapat samantalahin dahil lang sa nailigtas mo ang kanyang ama minsan. Hindi kayo bagay. Magtrabaho ka na lang at itigil ang pagiging delusional. Nagsalubong ang kilay ni Jerry. Mom, may nagsabi ba sa inyo? It doesn't matter. Just stop contact Jasmine and return the mansion at Dragon Bay. Hindi na kami titira roon ng papa mo. I don't wish for you to make a fortune, but as long as you make a honest living and have a family of your own, I'll be more than satisfied, sabi ni Hannah na mabigat ang tono. Nang maramdamang nagagalit ang kanyang ina, hindi na naglakas loob na magsalita si Jerry. Tumango siya at sinabing, okay, Mom. I'll listen to you. Alam niyang nagdusa ang kanyang ina at literal na umiyak ng bulag dahil sa kanya. Ayaw na niyang magalit pa siya. Nang marinig na sumang-ayon si Jerry sa kanya, sinabi ni Hannah sa mas malumanay na boses, ipapahiling ko sa tatay mo si Mr. Miller na humanap ka ng trabaho bukas. Isa pa, katatapos lang ng anak ni Mrs. Wallace at nakahanap na siya ng trabahong mahusay ang sweldo. Magkakilala na kayong dalawa mula pagkabata. Kakausapin ko si Mrs. Wallace kung ayaw ninyong dalawa. Maaaring bulag si Hannah, ngunit tila nalaman niya ang lahat. Well, if both of them are okay with it, I don't mind also. At saka, napanood ko na si Jerry na lumaki mula pa noong bata pa siya. Hindi rin naman niya kasalanan kung bakit siya ipinadala sa kulungan. Biglang pumasok si Chloe sa bahay nila na may dalang bowl. Ako mismo ang gumawa nitong sopas. Tikman mo. Mrs. Wallace. Nagulat si Jerry nang makita si Chloe. Mabilis niyang inabot ang kanyang mga kamay para kunin ang mangkok. Mula nang lumipat sila sa Horrington noong teenager pa si Jerry, nagkaroon ng magandang relasyon ang pamilya Alvarez sa pamilya Wallace at naging magkapitbahay sila. Masyado kang mabait, Mrs. Wallace. Napanood ko na rin si Hilda na lumaki. Napakatalino at napakagandang binibini. Buti sana kung maging in-laws tayo. Tumayo si Hannah at hinawakan si Chloe para maupo sa kanya. Hannah, mas magiging masaya ako kung ikakasal si Hilda kay Jerry. Tutal nag-iisang anak ko siya. Kailangan ko pa rin siyang mag-alaga sa akin in the future, kaya ayokong malayo siya sa akin. Tatawagan ko siya ngayon at hilingin na umuwi na siya. Pwede tayong lahat kumain ng sabay, bulalas ni Chloe. Halatang kontento na rin siya kay Jerry. Mukhang maganda. Masayang tumango si Hannah. Nabalitaan ko na nakahanap si Hilda ng trabahong mahusay ang sweldo. Maganda ang bayad, ngunit bihira siyang umuwi. Bihira ko siyang makita, sabi ni Chloe, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Hilda. Sinagot ni Hilda ang kanyang telepono at sinabi sa tonong inaantok, Ma, tulog pa ako. Bakit mo ako tinatawagan ng ganitong oras? Hapon na. Bakit tulog ka pa? Hindi mo ba kailangan magtrabaho? Nataranta si Chloe. Nag-o-overtime ako ngayong gabi kaya naidlip ako. Anong problema? May problema ba? Nagmamadaling tanong ni Hilda. Wala. Nakalabas na si Jerry sa kulungan, kaya naisip ko na baka makakauwi ka na at sabay tayong kumain, sagot ni Chloe. Mom, busy ako. Baka sa ibang araw. Ibinaba ni Hilda ang telepono nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Sabay pulang-pula ng mukha ni Chloe. Okay lang po, Mrs. Wallace. Kung busy si Hilda, we can always arrange for another day. Natakot si Hannah na baka magalit si Chloe kung paano natapos ang usapan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Chloe. Ang mga bata ay may sariling mga iniisip ngayon kapag sila ay tumanda. Nanatili si Chloe sa bahay ni Jerry hanggang gabi. Dahil wala nang magandang gawin si Jerry, mamasyal na sana siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Gabriel na gustong yayain siyang lumabas para sa hapunan. Gusto sana ni Jerry na tanggihan ang kanyang imbitasyon, ngunit sa pag-isip, nagpasya siyang sumama kay Gabriel. Iniisip na malamang na manatili si Chloe para sa hapunan at tiyak na sasama ito sa kanyang mga magulang sa pagmamaktol sa kanya sa hapagkainan. Inalok ni Gabriel na sunduin si Jerry sa kanyang bahay, ngunit tinanggihan siya ng huli at tumawag na lang ng taxi. Noong panahong nasa kulungan si Jerry, umuusbong ang Horrington.
Habang papunta siya sa restaurant, nakakita siya ng maraming bar at nightclub. Ang lungsod ay abala sa mga tao. Sa sandaling iyon, nakita ni Jerry ang isang pamilyar na figura nang dumaan ang taxi sa isang bar na tinatawag na Moonlight Bar. Ito ay isang ginang na nakasuot ng magagandang damit at naglalakad siya sa bar kasama ang ilan pang mga babae. Hindi ba si Hilda yon? Kumunot ang noo ni Jerry. Hindi ba niya sinabi sa mommy niya na kailangan niyang mag-overtime? Bakit siya pumasok sa isang bar? Doon kaya siya nagtatrabaho? Upang malaman pa, binayaran ni Jerry ang taxi driver at bumaba ng sasakyan. Pagkatapos ay sinundan niya si Hilda sa bar. Sa bar, nag-stroke at kumikislap ang mga neon lights. Ang kapaligiran ay lubhang masigla. Nakita ni Jerry na pagkapasok ni Hilda at ng iba pang mga babae ay dinala sila sa likod. Mahigpit siyang sumunod sa likuran, ngunit pinigilan siya ng isang lalaki. Pasensya na po sir. Pero bawal po kayong dumaan dito. Para sa staff lang po ang backstage. Napatingin si Jerry sa direksyon na pinuntahan ni Hilda. Nang makitang nawala na siya, lumayo siya at umupo sa mesa sa sulok. Sabik siyang malaman kung ano ang ginagawa niya doon. Maya-maya pa ay lumabas na si Hilda at ang iba pang mga babae. Lahat sila ay walang suot kundi na lingerie. Nagsayaw ang mga babae patungo sa gitna ng entablado. At agad-agad, nagwala ang mga tao habang ang mga spotlight ay kumikislap sa kanilang paligid. Si Hilda at ang iba pang mga batang babae ay nagsimulang sumayaw ng erotiko. Halata namang hindi kasing fluid ng iba ang mga galaw ni Hilda, pero ginawa niya ang lahat ng makakaya niya habang pilit nang umiti. Nakita ng lahat na siya ay isang greenhorn. Lahat sila ay inilipat ang kanilang mga tingin sa kanya, at ang ilan ay naghagis pa ng pera sa kanya. Laking gulat ni Jerry dahil hindi niya inaasahan na magiging isang exotic dancer ang mahiyain at magandang asal na si Hilda Wallace. Habang nakatingin sa mga banknotes sa entablado, paulit-ulit na yumuko si Hilda para kunin ang mga ito at itinulak sa kanyang bra na nagbigay ng pagkakataon sa mga tao sa karamihan na pagmasdan siya. Nang masaksihan iyon, naglakad si Jerry patungo sa entablado, kumuha ng ilang libong pera at inihagis ito sa entablado. Salamat, sir, bulalas ni Hilda nang makita ang stack ng cash. Gayunpaman, nang magtama ang kanyang mga mata kay Jerry, natigilan siya ng ilang segundo. Mabilis na binawi ang tingin, nagkunwaring hindi niya nakita si Jerry, at nagpatuloy sa pagkuha ng pera sa entablado bago ipinagpatuloy ang kanyang sayaw. Tanging ngiti na lang sa mukha niya ang hindi nakita. Ang pagiging bukas palad ni Jerry ay nakakuha ng atensyon ng mga partygoers. Ngunit nang makita nilang siya ay nakasuot ng simpleng pananamit, ang paghanga sa kanilang mga mata ay napalitan ng panlilibak. Tinapik ng isa sa mga lalaki ang balikat ni Jerry at sinabing, "Hoy pere, kung titingnan mo ang hitsura mo. Itinapon mo lang ang ipon mo sa buhay ha. Iminumungkahi ko na mawala ka bago ka mabigo sa paggastos ng iyong susunod na sweldo sa parehong paraan." Hindi siya pinansin ni Jerry dahil nakadikit pa rin ang mga mata niya kay Hilda. It has only been 3 years. Paano siya nagbago ng husto kay Jerry at sumayaw sa kabilang direksyon habang ang ibang mga babae ay nakipagtitigan sa kanya? Inabot ng isa sa kanila ang mukha ni Jerry na mayayamang mapagpakumbaba, kaya naman naisip nilang isa si Jerry at umiwas sa mananayaw. Tanong ng isang lalaki sa tabi ni Jerry na nag-flash ng nakakalokong ngiti pagkatapos noon, hinila niya ang dancer pababa ng stage. Sigaw ng dancer nang bigla siyang hinila pababa. Sa sandaling siya ay bumagsak sa lupa. Isang grupo ng mga lalaki ang sumugod sa kanya at sinimulang kapkapan siya. Lahat sila ay gusto ng isang piraso sa kanya. Off! May death wish ba kayong lahat? Dumagundong ang isang babaeng naka-formal attire. Naka-makeup siya at may ilang matipunong bouncer sa likod niya. Nang marinig iyon, naghiwa-hiwalay ang mga lalaki. "Jenny ni!" Sigaw ng walang magawang mananayaw. Nanatili ang mga haplos ng mga lalaki sa kanyang balat at maging ang kanyang bra ay natanggal sa hugis. Mawala. Nagsalubong ang kilay ni Jenny. Nanginginig sa takot ang mananayaw at tumakbo patungo sa backstage. Lumingalinga si Jenny sa stage at nakita niyang nakatayo pa rin doon si Jerry mag-isa. Hindi niya ito pinansin at tumingin kay Hilda. "Hilda, halika dito." Nang marinig ang pangalan niya, tumigil si Hilda sa pagsasayaw at bumaba ng stage. "Anong problema, Jenny?" "Nandito na ang amo. Gusto niyang entertain mo siya," diretsong sabi ni Jenny. Sandaling natigilan si Hilda.
Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, hindi siya naglakas loob na magsalita at maaari na lamang umalis kasama si Jenny. Nang madaanan niya si Jerry, sadyang iniwasan niya ito sa pamamagitan ng pagyuko ng ulo. Hilda. Lumapit si Jerry at hinawakan ang braso niya. Kilala mo ba siya? Tanong ni Jenny na nakakunot ang noo. Hindi. Hindi, ayoko. Umiling si Hilda bago tumitig sa mga mata ni Jerry. Sino ka? Bitawan mo ako. Kailangan kong magtrabaho. Matapos ipagpag si Jerry, sinundan ni Hilda si Jenny sa backstage. Sinamaan ng tingin ni Jenny si Jerry ng tahimik saglit bago naglakad palayo. Hilda, the boss a lot likes you. Behave yourself around him. More importantly, don't find yourself a boyfriend. If you can please him, you don't have to worry about those loan sharks. In fact, it doesn't matter who come after you because he'll take care of you. Heck, I might even have to work for. Yuyila din, sabi ni Jenny. Bagamat hindi natutuwa si Hilda, she tried her best to put on a smile. Jenny, bakit magiging interesado sa akin ang amo? I think mas gusto ka niya. Kung tutuusin, naiinis si Hilda sa amo, kalbo ang umbok ng tiyan, kahit na wala siyang choice kundi maging isang exotic na dancer sa bar, hindi niya ginustong maging mistress. You can still make it, sabi ni Jenny na naiinggit na nakatingin kay Hilda. Sa katunayan, napakahalaga ng edad sa partikular na industriyang iyon. Maya-maya, nakarating sila sa isang maluwag at marangyang opisina. Sa loob, isang kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa sopa at sa harap niya ay isang bot ng red wine. Nang makita ni Jenny ang lalaki, yumuko si Jenny at sinabing, Sir, nandito si Hilda. Hindi niya na-entertain ang ibang mga customer ng pribado, di ba? Tanong ng lalaki, hindi naman. Hindi ako mangangahas na sumalungat sa utos mo, sir. Umiling si Jenny, sige, pwede ka nang umalis. Kinawayan ng lalaki si Jenny na lumabas ng kwarto ni Jenny bago lumabas at isinara ang pinto na nanginginig sa takot na mag-isa lang siya sa kwarto. Sir! Tumili si Hilda. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at tinaya siya mula ulo hanggang paa, puno ng pagnanasa ang mga mata. Nakangiting sabi niya, relax, hindi kita kakainin. Halika maupo ka sa akin. Tinapik-tapik niya ang couch sa tabi niya. Sa kabila ng matinding takot, hindi naglakas loob si Hilda na suwayin siya. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa kanya at umupo. Sa paningin ng isang makatarungan at magandang binibini, ang lalaki ay mas napukaw habang ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Nagsalin siya ng 2 baso ng red wine at inalok ng baso si Hilda. Halika. Samahan mo akong uminom. Sir, hindi ako makainom. Walang lakas ng loob si Hilda na abutin ang baso. Ayos lang. Maaari kang matuto ngayon. Umawang ang labi ng lalaki. Umalis na walang pinipili, kinuha ni Hilda ang baso ng red wine at sabay-sabay itong ibinaba. Napahagalpak ng tawa ang lalaki nang makita yon. Sinabi sa akin ni Jenny na malaki ang utang mo sa mga loan shark. Totoo ba yon? Tanong niya. Tumango si Hilda. 1,000,000. 1,000,000? Hindi maliit na bilang iyon, sabi ng lalaki, pagkatapos ay sumulat ng isang tseke para sa 1,000,000 at pinadausdos ito patungo kay Hilda. Satisfy me tonight at itong 1,000,000 tseke ay sayo. Mukhang confident ang lalaki. Ginamit niya ang parehong paraan sa maraming mga batang babae bago si Hilda at ito ay gumagana sa lahat ng oras. Habol ang hininga ni Hilda habang nakatitig sa tseke. Ito ay 1,000,000. With it, hindi ko na kailangan pang magtago sa mga loan shark. Bukod dito, maaari kong ihinto ang pagiging isang kakaibang mananayaw at ihinto ang takot na makilala ang isang taong kilala ko. Gayunpaman, nahuli siya sa isang dilema. Alam niya na kung tatanggapin niya ang pera, ang buong buhay niya ay magsisimulang bumagsak. Kahit exotic dancer ako, napreserba pa rin ang chastity ko. Kapag nabayaran ko na lahat ng utang ko, makakabalik pa rin ako sa normal na buhay. Kaya ko pang pakasalan ang lalaking mahal ko at magkaroon ng sariling pamilya. Kung tatanggapin ko ang pera ngayon, kailangan kong maging mistress ng iba habang buhay. Bigla siyang nag-flashback at naisip si Jerry. Noong mga teenager pa sila, si Jerry ay naging partikular na proteksyon sa kanya. Kung tutuusin, noon pa man, mahal na mahal niya ito kaya paulit-ulit niyang iniisip. Ikakasal siya isang araw. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagkahiwalay sila nang sila ay tumanda.
Noon, nahanap na ni Jerry si Olivia at malapit nang magpakasal. Dahil doon, hindi na hinanap ni Hilda si Jerry. Gayunpaman, ang buhay ay tiyak na hindi mahuhulaan. Hindi lang hindi pinakasalan ni Jerry si Olivia, kundi nasentensyahan siya ng pagkakulong. Nais ni Hilda na bisitahin si Jerry sa bilangguan, ngunit masyado siyang naabala sa kanyang buhay unibersidad. Kung tutuusin, labis ang sama ng loob ni Hilda na nalaman ni Jerry ang kanyang pinaghirapan. Paano kung sabihin niya kay Mama? Kapag nalaman niyang nagsisinungaling ako sa kanya, madidismaya siya. Nagsumikap siya para palakihin ako ng mag-isa. Kapag nalaman niyang exotic dancer ako, mapahamak ako. Ang masama pa nito, kung ako ay maging mistress ng isang tao, abet itatanggi niya ako. Sa pag-isip tungkol sa kanyang ina, nagpa siya si Hilda na tanggihan ang alok ng lalaki. Salamat sa iyong kabaitan, sir, ngunit kailangan kong tanggihan ang iyong alok. Natigilan ang lalaki. Hindi niya akalain na tatanggihan siya ni Hilda. Pagkatapos ng lahat, iyon ang unang pagkakataon na nabigo sa kanya ang kanyang pamamaraan. Dahil ba sa pera? Mas mabibigyan kita. Isa pa, bibilhan kita ng bahay na magiging love nest natin. Kung ano pa ang gusto mo ay mapapasayo na. At saka, hindi ako makikialam sa pribadong buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin ay samahan mo ako 4 hanggang 5 beses sa isang buwan. Dahil sa kalusugan ko ngayon, wala na akong masyadong lakas na natitira para sa mga babae. Dahil dito, mas malaki pa ang natitira kong lakas para sa mga babae. Dancer, saka hindi ka naman kailangang pagsamantalahan ng mga halimaw na lalaki na yan, pangumbinsi ng medyo may edad na kay Hilda. Gayunpaman, pinatibay niya ang kanyang pasya na hindi maging manliligaw ng sinuman. Kung tutuusin, ayaw niyang isakripisyo ang kanyang kinabukasan para sa pansamantalang kasiyahan. Kung tutuusin, naduduwal siya sa pagtingin lang sa kanya ng mag-isa. Kung hindi niya ito amo, matagal na niya itong pinakikinggan. Sir, hindi ko po talaga kaya. Bakit hindi ka maghanap ng iba? Umiling muli si Hilda. Sa pagharap sa pagtanggi ni Hilda, ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagbago ng husto. Given where you are, do you think you have choice? Once I have set my sights on woman, she will definitely be mine. Sa takot, tumayo si Hilda at sinubukang tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang umikot ang ulo niya nang tumayo siya. Hahaha! Walang takas. Nakipag-inuman ka sa akin. Sa tingin mo ba bibitawan kita? Humagalpak ng tawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Habang namumutla ang mukha ni Hilda, naramdaman niya ang pagmumura sa kanya. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng kakayahang ihiwalay ang kanyang mga labi habang ang kanyang paningin sa medyo may edad na lalaki ay nagsimulang lumabo. Sa wakas, bumagsak siya sa sopa ng may kaluskos. Hindi makagalaw ng kalamnan, unti-unti siyang nawalan ng malay. Samantala, humihitit ng sigarilyo si Jenny sa main lobby ng bar, na naiinggit na pinapanood ang mga masiglang mananayaw sa entablado. Noong unang panahon, siya rin ay bata pa at maganda. Walang kaparis sa entablado, siya ay naging may bahay ng kanyang amo. Ngunit ngayon, siya ay naging isang ginang sa kanya at hindi mapakali sa kanyang lalong malungkot na kinabukasan. Jenny, nakatutok na ang amo kay Hilda. Mukhang nakakuha na siya ng ginto sa pagkakataong ito, mahinang sabi ng isang waiter sa tabi ni Jenny. Iyon ay walang sabi-sabi. Mula ngayon, mas mabuting mag-ingat ka na hindi siya masaktan, kung hindi, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Payo ni Jenny pagkatapos huminga sa kanyang sigarilyo. I won't. Pero nakakamangha ang stunning figure and flawless skin ni Hilda. I can't help, bago pa matapos ang waiter, sumigaw si Jenny, shut up. May death wish ka ba? How dare nobody like you I the boss girl. Jenny, pasensya na. Pasensya na sa pagbubuga ng kalokohan. Mabilis na binigyan ng waiter ang sarili ng 2 sampal. I'll let it slide this time. Kung ulitin mo, ibabawas ko ang sweldo mo bilang parusa, babala ni Jenny. Salamat, Jenny. Salamat, labis na pasasalamat ng waiter sa kanya bago inabot ang kamay para kurutin siya sa kanyang puwitan. Tignan mo yang makulit mong tingin, nakangiting umalis si Jenny kasama ang waiter. Sa kabila ng pagkalugmok sa amo dahil sa kanyang edad, nakipagsabayan pa rin siya sa mga batang waiter sa bar. Gayunpaman, ang kanilang mga bulong ay narinig ni Jerry. Nang malaman niyang si Hilda ang ipinadala sa kanyang amo para maging jowa nito, nagdilim ang ekspresyon ni Jerry.
Pagtayo niya, pumunta si Jerry sa backstage at hinarang siya ng dalawang waiter sa pintuan. Bago pa sila makapag-react, sinaktan niya silang dalawa at nawalan ng malay. Sa loob, may mga silid kung saan-saan. Hindi niya alam kung nasaan si Hilda, bigla siyang nabalisa. Pagdaan pa lang niya sa washroom, bigla na lang siyang nakarinig ng halinghing ng babae. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa banyo at sinipa ang pinto ng cubicle. Sa loob, si Jenny ay nasa kalagitnaan ng pagsusuot nito sa waiter, at mukhang kasisimula pa lang nila. Nang sisigaw na sana ang waiter ay natumba siya ni James gamit ang palm strike. Pagkatapos noon ay hinawakan niya si Jenny sa kwelyo nito. Saan mo dinala si Hilda? You, King, swore ni Jenny nang makita niya si James. Bago pa siya makatapos ay hinawakan siya ni James sa leg. Sa sinakal ng hangin mula sa kanyang mga baga, ang kanyang mukha ay namula habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Siya. Nasa opisina siya, sabay na sagot ni Jenny. Dalhin mo ako doon. Bumitaw si James sa pagkakahawak. Nang makita niya ang nakamamatay na tingin sa mukha nito, dinala siya ni Jenny doon nang walang pagtutol. Sa kanyang pagdating, sinipa ni James ang pinto ng opisina. Boom! Ang dumadagundong na tunog ay nagpagulat sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling pumasok si James, nakita niya si Hilda na nakahiga sa sopa habang ang mga kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hinahaplos ang kanyang katawan. How dare you? Habang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit, humakbang si James at sinipa ang lalaki na pinaalis siya sa opisina. Hilda. Hilda eh. Hinubad ni James ang jacket niya para takpan si Hilda. Isinasaalang-alang ang kanyang walang malay na estado, alam niya na siya ay nadroga. Kaya naman, inilipat niya ang ilan sa kanyang espiritual na enerhiya sa katawan ni Hilda. Nang unti-unting iminulat ni Hilda ang kanyang mga mata at nakita si James, nagulat siyang napasigaw, James. Sa susunod na sandali, nawalan na naman siya ng malay. Maliwanag, ang mga epekto ng gamot ay labis siyang napuspos. Para naman sa medyo may edad na lalaki, nakahandusay sa lupa matapos ang sipa ni James. Noon, naging purple na ang mukha niya. Sir, nagmamadaling lumapit si Jenny sa kanya at tinulungan siyang tumayo. Pinandilata ng medyo may edad na lalaki si James. Anak, sino ka? How dare you hit me? May death wish ka ba? Sa kanyang pag-iingay, 4 na mandirigma na nakaitim na suit ang pumasok sa opisina matapos marinig ang kaguluhan. Sir, baka boyfriend ni Hilda ang lalaking ito, pagpapaalam ni Jenny sa medyo may edad na. Sa paghusga sa tugon ni James at sa galit na galit sa mukha nito, naisip niyang boyfriend lang ang magre-react ng ganoon. I don't give a say who he is. How dare he hit me? Just kill him, napaungol ang nasa katanghaliang gulang sa nakita. Reinforcements. Sabay-sabay na kinasuhan ng 4 na manlalaban si James. Matapos niyang maibaba si Hilda, ikinaway ni James ang kanyang mga braso nang hindi man lang tumitingin sa papalapit na mga kalaban. Pinaalis ang 4 na lalaki at malakas na bumagsak sa dingding. Dahil dito, nakahiga silang walang buhay sa lupa. Nabigla sa kung gaano kalakas si James, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at si Jenny ay natakot sa kanya. Tinapunan ni James ng matalim na tingin ang lalaki. You starred like you deserve to die. Anong gagawin mo? Nang makita niya ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni James, sinabi ng lalaki sa nanginginig na boses, hayaan mo akong balaan ka. Ang bar na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ni E. Fernandez. Alam mo ba kung sino siya? Nang matapos siyang magsalita ay biglang nagring ang phone ni James. Si Gabriel ang nagyaya kay James nang hindi sumipot si James. Alvarez, nasaan ka? Mahinang tanong ni Gabriel. Nasa Moonlight Bar ako. Moonlight Bar? Nagulat si Gabriel. Anong ginagawa mo dyan? Pagpatay ng tao. Ang maiksing sagot ni James ay parang may bisyo na nagdulot ng lamig sa gulugod ni Gabriel. Mr. Alvarez, ang Moonlight Bar ay kay Baldi na nagbabayad ng perang proteksyon ng Templar Regiment. Sabay-sabay akong lumapit sa mga tauhan ko. Hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili. Nang marinig niya ang sagot ni James, alam ni Gabriel na may isang tao sa Moonlight Bar na nabalisa kay James. Pumayag naman si James bago pinatay ang tawag sa kasya. Tahimik na umupo sa couch para maghintay.